Sa maganda at mapagpala pong araw at umaga sa inyong lahat, sa inyong mga sumusubaybay at nakasusumpong ng gawain ito. Ang ating pong pag-aaralan ay hanguin po natin sa Aklat ng Korinto, chapter 9, verse 23. 1 Corinthians chapter 9, verse 23. Ito pong pagkakasabi sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Uulitin ko po, ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay isang talata lamang. Ang sabi doon ni Pablo sa kanyang mga sulat sa mga taga-Korinto at inuulit sa atin ngayon, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Glory to God. Glory. Hallelujah. Now, ang ating po pag-aaralan sa umagang ito ay pamagatan nating blessing of the gospel. Hallelujah. Pwede na po kayong upo, kayong mga nasa tahanan, patuloy kayong sumubaybay sa isang napakagandang pagpapala sa umagang ito na dumating sa ating buhay. Alam po ninyo, isang linggo ko po na inisip-isip na ano kaya po ang mensahe ng Diyos na nais siyang iparating sa araw ng linggo. Alam po ninyo, kagabi ko lamang po ito binasa. At kagabi lamang po nabuo ang topic na ito. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat binigay niya yung kabuuhan ng maiksing talata na ating pong pag-aaralan. Alam po ninyo na minsan mali ang pagkakakilala natin sa biyaya. Minsan naluloko tayo pagpatungkol sa biyaya. Minsan hindi natin alam kung saan ito galing. Sa Diyos ba o sa sanlibutan na ating ginagalawan? So bago tayo dumako doon, ang sabi doon ay, paano ba tayo makakabahagi sa pagpapala ng Ebanghelyo ng Diyos? Mamaya po natin yung pag-aaralan. Sabi po ni Pablo dito sa kanyang sinulat na, ginagawa ko ang lahat ito alang-alang sa mabuting balita. Si Pablo po nang tawagin ng Diyos, ipinahayag na sa kanya ang kanyang mga tiisin alang-alang sa Panginoon. Subalit hindi po nagtapos sa mga tiisin niyo sapagkat alam ni Pablo na bahagi ng paglilingkod sa Diyos ang mga tiisin sa buhay. At ang sabi doon ay, ano ba ang mga ginawa ni Pablo sa kanyang panahon no sinulat niya ang mga bagay na ito? Habang nararanasan po ni Pablo ang mga di pangkaraniwang karanasan sa piling ng Diyos, ay sinusulat naman niya ito sa mga mananampalataya noon at mananampalataya pa at tayo po ang tinutukoy sa huling panahon. Ano ba yung mga ginawa ni Pablo noong panahon yon? Ang sabi po doon ay, marami siyang tiniis na hirap para kay Kristo Jesus na siya po ay tawagin ng Panginoon. Kapag tinawag tayo ng Diyos, huwag natin iisipin na puro ginhawa ang ating pong mararanasan sa paglilingkod sa Diyos. Malaki pong pagkakamali yun. Sapagkat hindi po nangako ang Diyos na panghabang buhay na tinatawag na tawag dito kaginhawahan dito sa lupa. Lahat ang bagay dito ay may katapusan. Kaya ang sabi doon, marami siyang, ang sabi po doon ng Acts chapter 9, verse 16, pakibasa. Nang tawagin po si Pablo bilang apostol ni Kristo. Ano sabi po ng Aklat ng Gawa chapter 9, verse 16? At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Doon pa lamang po sa sinabi ng Diyos para kay Pablo, nang tawagin si Pablo, ipinahayag na ng Diyos
ang mga bagay na dapat niyang tiisin habang siya naglilingkod sa Panginoon. Kaya po, mali ang ating pananaw na kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, antimano lahat ng iyong mga kahilingan ay mapapasa iyo na. Marami tayong mga titiisin. Andyan yung ikaw ay aalimuwain. Andyan yung napakamabibigat na pagsubok sa buhay na darating sa atin upang sa ganun ay matisting ang ating pagtitiwala at ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya kung mapapansin po natin, kung alin pa po yung naghahayag ng salita ng Diyos, kung alin pa po yung nasa Diyos, di na ba sila yung napapag-iwanan ng sanlibutang ito? My brother and sister in Christ, ganun pa man ang mahalaga niyan. Kahit ano po yung nababalasan natin sa paglilingkod sa Diyos, ang mahalaga, kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Now, ano pa yung mga bagay na ginawa ni Pablo noong kanyang panahon? Ang makibagay siya sa lahat ng tao. Ang makisama siya sa lahat ng tao. Maging ang mga Hudyo na kanyang kababayan. Maging ang mga hintil na hindi niya kababayan na hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Kanya itong pinakisamahan. Kanya pinakisamahan na may hila sa pananampalataya upang sa pamamagitan ng mga ganung bagay, maakay niya ang mga taong ito palapit sa harapan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Nakibagay siya sa lahat ng tao. Hindi po mahirap abutin si Pablo noong kanyang panahon. Hindi po katulad ngayon na kapag ikaw ay isang leader na isang religion na patungkol sa Diyos, napakahirap abutin ng mga taong nandun sa taguktok na namumuno ng relihiyong yun. Marami kang daraanan para makadaupang-palad mo siya para makaabot yung iyong kahilingan. Ito po ang kalagayan ng mga lingkod ngayon sa ating panahon. Pero si Pablo po mga kapatid, siya po ay nakibagay, nakisalamuha sa mga taong tinatawag na yung pinakaaba sa lipunan. Upang sa pamagitan nito'y mabigyan niya ng pag-asa ang mga taong ibinigay sa kanya at ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Hallelujah! Pag binasa po natin yung 1 Corinthians chapter 9, verse 22, ano po ang sabi doon? Sa taas ang ating binasa na topic, sa piling ng mahina, ako'y naging gaya ng mahina, upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao, upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong pamaraan. Nandun yung malasakit ni Pablo, bilang isang leader ng mananampalataya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Malasakit, pagmamahal. Hallelujah! Ang tanong, ito ba'y nababalasan natin sa maraming pinuno ng mga relihiyong umiiwal sa daigdig na ito? Minsan hindi. Minsan nangyayari. Dapat sana ikaw ang mabigyan ng biyaya ng Diyos na galing sa ating Panginoon. Subalit, ikaw pa na mahirap ang kinukunan ng biyaya para naman sila ay malagala sa sarili nilang pamamaraan. Nakakalungkot mga kapatid. Mula pagkabata hanggang sa ito'y mamatay, tumanda mamatay, magbibigay ka para sa kanila. Pero si Pablo hindi po mga kapatid. Si Pablo na siya tawagin ng Diyos, nagkaroon siya ng pagmamahal, pagmamalasakit. Pinakisamahan niya ang mga aba, pinakisamahan niya, mga kapatid, ang may hina upang sa pamagitan noon, kanyang mabigyan ng pag-asa at lakas ang loob ang mga taong ito. Ito po ang ginawa ni Pablo. Ano pa yung mga bagay na ginawa ni Pablo nung sinangangaral ang salita ng Diyos? Ang sabi po na 1 Corinthians chapter 9 verse 18, hindi po humingi si Pablo ng kabayaran sa kanyang pangangaral. Basahin po natin yung 18. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may pangaral ko na walang bayad ang mabuting balita
at di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Palakpakan natin naman. At ito po ang layunin po ng gawain dito. Kahit kailan hindi po ako nanghihingi kanino man. Hinahayaan ko ang Diyos na siya magpala sa akin at sa aking pamilya. Kaya okay lang kung halimbawa nangangamal ako na minsan yung aming pinansyal ganun lang. Okay lang, salamat sa Diyos. At sa pamagitan noon naman na pagtatagumpayan namin ang mga bagay na ito sa tulong at gabay pa rin at awa naman ng Diyos. Hallelujah! Napakasarap nga na mag-share ka ng salita ng Diyos na wala kang hinihingi na kapalit. Napakasarap! Para bang lumuluwag ang iyong kalooban. Nagkakaroon ka ng kagalakan na hindi mo kaya ilarawan sapagkat ang inaasahan mo ay hindi ang biyaya ng sanlibutan ito. Ang inaasahan mo, ang biyaya pagdating mo sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may pangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at di ko pagkuha na nauukol sa akin bilang tagapangaral. Hallelujah! Ngayon sa ating panahon, napakarami na nangangaral. Kinakailangan sila ibigyan mo lagi. Kinakailangan lagi mo silang bibigyan ng tinatawag na ikapo. Samantala, ikapo ay umiiwan lamang ng panahon ni Moises. Ang ikapo sa ating panahon ngayon po ay hindi na po ikapo ang tawag. Magbibigay ka lamang ng ayon sa dikta at ayon sa kalooban mo, hindi napipilitan lamang. Hallelujah! Si Pablo po ay hindi kumuha ng mga bagay na nauukol sa kanya bilang tagapangaral. At ito din po ang hangarin ko mga kapatid. Kung ano, sabi ng Diyos, kung anong mayroon ka ngayon, gamitin mo yan para sa akin. Sapagkat iyon lamang ang ipinagkatiwala ko sa iyo. Naalaala ko, noong ang Panginoon ay magpakain ng kung ilang libong tao. Ang tanong ng mga alagad, Panginoon, saan tayo kukuha na ipakakain sa napakaraming taong ito? Magugutom sila. At kapag sila ay umalis sa gawain ito, para umuwi sa kalantaan, may hilo sila sa daan. Ang sabi ng Diyos, kung anong mayroon kayo ngayon, yun na yun. Palakpakan na malakas ang Diyos. Ang Diyos ay hindi po naghahanap sa atin ng mga bagay na wala tayo. Ang Diyos po na ito, mga kapatid, ay ang hinahanap lamang niya, anong mayroon ka ngayon? Buhay mo, lakas mo, talino mo, na ibinigay. Yan ang hinahanap sa atin para magamit para sa Kanya, para malawalhati ang Kanyang dakilang pangalan. My brother and sister in Christ, hindi po ako gaano marunong magsalita ng English o anuman lingwahe. Subalit yung aking Tagalog na parang may pagkabisaya, ito po ang aking ginagamit. Sapagkat ito lamang po ang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya ako nagpapasalamat po mga kapatid ko sapagkat kahit sa paanong paraan na paglilingkuran ko ang Diyos sa pamagitan ng mga ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Ang sabi po ni Pablo, hindi po siya humingi ng anumang bagay. At hindi din po humingi, mga kapatid ko, ako, na mga bagay na kung saan ay inaabot ng tinig ng Diyos. Hindi po ako humihingi sa inyo ng anumang bagay. Ang mahalaga sa akin, may parating ko ano yung ibinigay ng Diyos sa akin para ibahagi ko sa inyo. Ito po ang nais ng aking puso. At ito ang nais ng Diyos na gawin ko. Kaya ito ang sinasabi ni Pablo. Bakit ito ginawa ni Pablo? Na hindi siya humingi ng mga kabayaran.
sa kanyang pagpapagal para sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya doon sa ating binasa, ginawa ko ang lahat ito alang-alang sa mabuting balita. Sino ba ang mabuting balita? Si Kristo. Ginawa niya ang bagay ito para mapamagalan ang Diyos, para makilala ang Diyos, para mapapurihan ang Diyos, para ipaalam sa mga tao na mananampalataya ka, kapalit ay kaligtasan mo ng iyong kaluluwa. Hallelujah! Bakit ito ginawa ni Pablo? Para sa ebanghelyo ng Diyos, para sa pagmamahal niya sa Diyos, para sa pag-ibig niya sa Diyos. Ito ang nag-uudyok sa kanya na gawin ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Ano pa po, bakit ito ginawa ni Pablo? Ang sabi sa ating binasa, upang maging kabahagi siya ng mga pagpapala nito. Sabihin mo, kabahagi. Kabahagi. Maging parte siya ng pagpapala ng Diyos. Kayo ba nais ba ninyong maging kabahagi ng pagpapala ng Diyos? Amen. Palakpakan natin na malakas ang Panginoon. Nais ko na ako din ay magkaroon ng bahagi sa pagpapala ng Diyos. Kaya hindi po ako humihingi ng mga bagay na nauukol para sa isang mangangaral. Ginagawa ko ang bagay nito sapagkat ang sinabi ng Diyos, pinagkalooban ka ng libre, ibigay mo ng libre ang salita ng Diyos. At ang hamon ng Diyos sa atin, kung talagang natutunan natin ang salita ng Diyos, maaari natin itong ipangaral at i-share sa iba. Hallelujah! Sabi mo, maging kabahagi Kabahagi. ng pagpapala Pagpapala. ng Ebanghelyo. Ng Ebanghelyo. Ano ba ang pagkakakilala natin sa salitang pagpapala? Madami. Maraming pagpapala. Pero dapat natin malaman na maraming source o pinanggagalingan ang pagpapala. Dapat nating malaman na nagpapala din ang sanlibutan. At maaaring yung pagpapala ng sanlibutan ay kapahamak ng mga taong umiibig sa pagpapala ng sanlibutan. Subalit ang pagpapala galing sa Diyos. Tandaan po natin, ito po ay walang tawag dito. Wala po itong kabalisahan. Now, dalawang klase ng pagpapalang nais kong ipamating sa inyo at nais ang Diyos na ipamating sa atin. Una, may huwad na pagpapala. Ano ba yung huwad na pagpapala? Huwad. Huwad. Hindi totoo na pagpapala. Ha? Yung mali na pagpapala. Hindi galing sa Diyos. Ano yun? Example, yung ikaw ay tumama sa sugat. Sabi niya. Sa kanyari. Ha? Halimbawa, tumama ka sa luto. Tumama nga. Ha? Halimbawa, ikay tumama sa waiting. Ikaw ay nakipagsugal, tinalo mo yung iyong kapwa. Pinagpala ka, pero naghirap naman yung iyong kapwa. Pagpapala itong makasanlibutan na hindi galing sa Diyos. Ha? Huwag natin pagmalaki na tawag dito minsan. May mga pangyayari sa ating buhay na kaya natin nakukuha ang isang bagay kahit mahirap sa madaling pamaraan sapagkat minsan kaya nakukuha natin ang mahirap na bagay sa madaling pamaraan kasi ang ginagawa natin minsan illegal sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Makuha lamang natin na isang bagay, anong ating gagawin? Maglalagay ka doon sa mga tao na kinakailangan lagyan para lamang ikaw ay mapaburan. Illegal na biyaya, hindi galing sa Diyos. Kaya nga sabi ko noon, di ba sabi ko sa inyo noon,
nung ang ating anak ay kumukuha ng tawag dito, license para sa student driver permit. Ayan. Huwag na huwag kang maglalagay kanino man. Sapagkat nakataya ang buhay mo. Nakataya ang buhay ng kapwa mo kung hindi mo alam ang panuntunan ng batas trapiko. Kinakailangan huwag kang maglalagay. At dininig ng Diyos, bagamat una bumagsak ka, pero na ikalawa pumasa ka, sapagkat iyon ang paninindigan ko. Nasa katotohanan. Nasa legal ka. Nasa batas ka ng tao. Nasa batas ka ng Diyos. Kaya sabi doon, hindi natin masasabing pagpapalang galing sa Diyos ang isang bagay kung tinakuha natin sa illegal. Di ba? Palakpakan ng malakas sa Diyos. Tandaan po natin, ang sanlibutan ito'y nagbibigay din ng biyaya. Nagbibigay din siya ng pagpapala. Pero ang pagpapala yun ay hindi nakaugnay sa Diyos. Paano ko po mapapatunayan? Lucas chapter 4 verse 5 hanggang 6. Nang si Kristo ay nagpaubaya, pagkatapos siya mapuspos ang banal na espiritu, idinala siya ng masama espiritu sa taluktok ng bundok. Pakibasa, Lucas chapter 4 verse 5 hanggang 6. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng dyablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Yan. Ang sabi po doon, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar. Si Jesus, nagpaubaya siya. At sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Pag sinabing lahat ng kaharian ng sanlibutan, kapangyarihan. Lahat andun, nakapaloob doon. Ang sabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan na mga kahariang ito, wika ng dyablo. Ipinagkalob ito sa akin. Tingnan mo, pagmamay-ari niya ang sanlibutan. At ibibigay ko kanino mang ibigin ko. Meron pala siyang kapasidad o meron siyang kapangyarihan na ibigay yun. Kanino? Sa mga taong nais niyang bigyan at mga tao nais tumanggap ng mga bagay na ito. Kaya hindi lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kung ikaw ay nililibre na iyong kaibigan, kasama, kakilala, may sasabihin mo pa, hulog ka ng langit. Ay hindi nga talaga pagpapala yun. Isa lang ang hulog ng langit. Ang dyablo. Kaya pagka dumating sa isang tahanan, sa isang kapulungan, at sinabi, ay salamat, dumating ka, hulog ka ng langit. In Jesus' name, palayasin mo ang masamang espiritu. Isa lang ang hulog ng langit. Huwag kang papayag kung naunawaan mo. Isa lang yan, kalaban ng Diyos. Kaya kapag isang bagay, sasabihin natin blessing ng Diyos, kung nakuha natin ito sa mga bagay na hindi ayon sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, ibig sabihin, hindi galing yan sa Diyos na pagpapala. Halimbawa, pinagpala ka dahil ikinanlamang ng iyong kapwa. Tuwan-tuwa ka! Naisahan mo siya! Oo, nakaisa ka ngayon. Pero darating ang panahon, dadaluhan ka ng kalaban. Higit pa sa ginawa mo. Kaya hindi lahat ng pagpapala dapat tawag dito, pinag-aawalan natin. Hindi dapat tayo sugod ng sugod. Kaya minsan nahuhulog tayo sa patibong. Akala natin biyaya na. Yung pala, laglag ka. Diba?
pahiramin ka. Tapos ang tubo pala, kalahati. Pag hindi ka na nakabayad, ipupus ka. Di ba? Kala mo biyaya na. Sa uli pala, kahiyan mo pala ang nakataya. Ayan. Di ba? Dalawa klase ng pagpapala. Yung una, sabi doon, may huwad na pagpapala. Alam na ninyo yan, ha? Yan ay alok ng sanlibutan. Alok ng kalaban. Ikalawa, may totoong pagpapalang galing sa Diyos. Ano ba yun? Sino ba may gusto nun? Kami. Taas sa kamay, palakpak sa Diyos. Ang sabi doon, may totoong pagpapalang galing sa Diyos. Ano yun? Basahin nga natin yung Matthew chapter 6 verse 33 para makapta natin yung pagpapalang galing sa Diyos. Para malaman natin kung ano ba yun talaga. Ngunit pag Ngunit pag sumakita ninyo ng na higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakalob niya ang lahat na kailangan ninyo. Ito sabi ng Diyos. Ang sabi niya, Matthew chapter 6 verse 33. Ang tanong ay, may totoong pagpapalang galing sa Diyos. Mayroon. Ito. Ngunit pag sumakita ninyo na higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos, sabi mo pagharian, Pagharian. at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ang sabi doon, at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Sabi mo, lahat ng kailangan ninyo. Ang tanong ay, kailangan mo bang bahay? Sagot, Amen. kailangan ng mga tao yung bahay kung wala siyang Tira. sariling bahay. Di ba? Kailangan nila yan. Pero ikaw na may bahay, huwag ka na muna humingi ng bahay. May bahay ka pa naman eh. Ang hingin mo sa Diyos, dinggin ng Diyos, yung panalangin ng mga taong humihingi ng bahay, yung talagang walang bahay. Di ba? Alam ng Diyos yan eh. Kailangan natin ng pinansyal, alam ng Diyos yan. Di ba? Pero may kondisyon, ang sabi doon. Ngunit, pag sumakitan natin muna. Pag sinabi pag sumakitan, pagsikapan. Makita o makilala. Ha? Dapat pagsikapan muna natin makilala yung source. At saka masunod ang kalooban. Tama ba yung English doon, yung source? Source. Di ba? Source of blessing. Yung pinagmumula ng blessing. Kinakailangan makilala muna natin yun. Di ba? Yung nakakalungkot eh. Hindi natin minsan gaano kilala yung pinagmumula ng blessing kaya tayo naluluko eh. Nitelefon nga ng beer ng may-ari ng blessing, hindi natin alam eh. Kung paano natin tatawagan eh. Di ba? Kaya sabi doon, 33. paano natin ito matatanggap sa ating buhay? Paano tayo magiging, tawag ito, parte nito? Ayan. Ang sabi po doon, ngunit pag sumakita ninyong higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at pagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Lahat ha, sabi mo nga lahat. Lahat. Kasama na dyan kung ikaw wala pang asawa, bahay at lupa, lahat. Ang sabi doon, alam ng Diyos yan. Ngunit may kondisyon. Paano tayo magiging kabahagi ng pagpapalang ito? Una, kailangang mapakinggan natin ang ebanghelyo ng Diyos. Sabihin mo nga, mapakinggan. Katulad ngayon, may sumusubaybay, may nakikinig, may nakasusumpong. Manatili lamang kayo na sumubaybay. And Romans chapter 10, verse 17. Ano po ang sabi doon? Basa. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ayan. Ang tunay palang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng tainga.
Sabi mo, tainga. Tenga. Ikaw ba nakikinig sa pamagitan ng tainga mo? Yes. Hindi ba sa bibig? Ha? 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kanino? Kay Kristo. Kay Kristo. Malalaman mo naman kung ipinangangawalay sa mga ngawalay kung ito'y tungkol kay Kristo o hindi. May nangangawal minsan kasi na ipinangangawal ay hindi tungkol kay Kristo. Tungkol kung kani-kanino. Ha? Dapat ang ating pong pinakikinggan talaga ay yung patungkol kay Kristo para makilala natin ang source of blessing. Diba? Kinakailangan makilala natin yan. At makikilala natin yan sa pamagitan ng pakikinig. At sa pamagitan ng pakikinig, ang ating puso ay natututong maniwala, sumampalataya o manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoon, kailanman walang nakakita sa Diyos. Pero sa pamagitan ng ating pananampalataya, kahit presensya niya ay bumababa sa ating pagkatao. Amen? Kanina naranasan natin ang presence ng Lord habang tayo umaawit. Napakasarap ng pakiramdam. Kaya maganda talaga yung hindi ka muna mag-aalmusal bago makinig ang salita ng Diyos. Para mahina yung physical, pero yung espiritu mo napakalakas ng sagap. Mga kapatid. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Napakahalaga ng pakikinig. Dito natin nakikilala kung sino si Kristo. O yung pinagmumulan ng ating mga biyaya. At nakapakinig lamang kung may nangangamal tungkol kay Kristo. Yan ang una. Number 2, paano natin ito matatanggap sa ating buhay? O paano tayo magiging kabahagi nito? Kailangan tayo tumalima sa ating napakinggang Ebanghelyo. Romans chapter 2 verse 13. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pawawalang sala ng Diyos. Ayan. Kapag tayo ay napakinggan natin ang Ebanghelyo ng Diyos, tayo sumampalataya, at tayo ay tumalima, ang sabi doon, tayo ang nagiging kalagayan natin ay pinatatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ito isang napakalaking biyaya, mga kapatid. Huwag natin isipin ang biyaya lamang ng Diyos ay material na bagay. Ang material na bagay, madaling mawala. Tingnan mo po yung 3,000 ng anak ko. Isang shopping lang, ubos na. Pero itong biyaya ng Diyos ay pinangangaral natin, hindi ito mawawala at hindi ito kaya nakawin sa ating puso ng kalaban ng Diyos kung ito'y ating iingatan. Sapagkat ang pananampalataya, mga kapatid ko, ay isang napakagandang regalo at bigay ng Diyos sa atin. Kailangan tayo tumalima sa ating napakinggang Ebanghelyo sapagkat sa pamagitan ng ating pananampalataya, pakikinig, pananampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos at pagsunod, tayo ay pinawawalang sala. At kapag tayo pinawalang sala, mga kapatid ko, napakalaking biyaya ng Diyos ay bibigay sa atin. Hindi po material na bagay sapagkat ang ibibigay niya sa atin ay ang kanyang banal na espiritu. Hello? Amen. Galatians chapter 3 verse 14. Ano ang tunay na pagpapala ng Ebanghelyo ng Diyos? Kapag ikaw ay nakinig, sumampalataya, sumunod sa kanyang Ebanghelyo, ano ang pagpapalang dala niya? Galatians chapter 3 verse 14. Pakibasa. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ng Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang sabi po doon, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan.
na siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Yung baba. 14. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapala ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil. Tayo mga hintil. Sa pamagitan ni Kristo Jesus at sa pamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos. Meron pa palang masigit na biyaya ang Diyos. Meron pang masigit. Kung inaasahan lamang natin biyaya ng Diyos dito sa lupa ay material na bagay, napakababaw na dahilan para sabihin natin na ito'y baka pagdudulot sa atin ng kaligayahan. Ang hinihintay natin pagkapala kapag tayo pinatawad sa atin, pagka tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay pagkalooban tayo ng Kanyang banal na Espiritu. Ito napaka-the best na pagpapala. At kapag ang banal na Espiritu sumaatin na at tanahan sa atin, ang Espiritu Santo ito ang magtuturo sa iyo para maunawaan mo ang Kanyang salita. At pagdating ng panahon, makapagpahayag ka din ng salita ng ating Panginoon. Hello? Amen. Ito yung biyaya talaga ng Diyos. Kasi ang Diyos po mga kapatid, hindi po siya nangako ng panghabang panahong biyaya na material na bagay. Lahat, panandalian lang. Ang sabi doon, kapag ka tayo ay nakinig sa salita ng Diyos, sumampalataya, tumalima sa salita ng Diyos, ang biyaya na darating sa atin ay ang Kanyang Espiritu Santo. Kaya sabi ng Galatia, chapter 3, verse 14, tinubos niya tayo. Ito napakalaking biyaya. Pag sinabing tinubos, tayo ay nasadlak sa kasalanan. Tayo mga tao, at kung tayo magkasala, nagkaroon ng pader sa ating pagitan ang Diyos at ang tao. Para mawala ang pader ng kasalanan. Ano ginawa ni Kristo? Si Kristo ay nag-alay ng buhay para ikaw at ako'y tupusin niya. At ikaw ngayon ay ibilang na Kanyang anak, kapatid ni Jesucristo. Tama ba? Kapatid natin si Jesus, isang ating Ama. Tandaan po natin yan. Kaya hindi po natin pwedeng tawagin na Father o sino pa man. Isa po ang ating Ama. Bagamat may Ama tayo sa physical, natural, sa biological, may Ama tayo. Pero may tunay tayong Ama na nasa langit. Yun ang Ama natin tunay sa ating pananampalataya. Diba? Tinubos tayo ni Kristo sa sumpana. Ang sayo, tinubos niya tayo upang ang mga pagpapala. Ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos. Alam po ninyo kapag yung Espiritu ay dumating sa ating buhay, mawawala yung iyong hiya para i-share ang Diyos. Mawawala yung kaba mo. Mawawala yung tinatawag na takot mo na i-share ang salita ng Diyos. Dati-dati po, ako po'y mahihain dahil ako'y laki sa bundok. Pag ako'y humarap sa aking kapwa-tao, ako'y nakatungo. At numasumpungan po ako ng Diyos at masumpungan ko po siya. Unti-unting inalis niya ang hiyang iyon. Lalo na nang mawalasan ko ang Kanyang banal na Espiritu, ang kapuspusan. Lagi kong isinishare kung gaano kadakila ang Diyos na ito. Binago niya ang buhay ko, inalis niya yung hiya ko na i-share ang salita ng Diyos. At ngayon po, patuloy pong pinatutuhanan ng Diyos na talaga po, kapag isinyaw mo ang salita ng Diyos, kakaiba ang iyong nararanasan. Ang sabi po doon,
Ano ang tunay na pagpapala ng Ebanghelyo ng Diyos? Kapatawaran sa ating kasalanan. Sabi mo, kapatawaran Kapatawaran sa ating kasalanan. sa ating kasalanan. Taas ang kamay na walang kasalanan. Bibigyan natin ng parangal. Ipapawada. Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo nagkasala. Subalit sa pamagitan ng pakikinig at pananalig pagtalima sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay inaawardan ng Diyos na tayo patawarin sa ating kasalanan. At ang sabi doon, ano ang tunay na pagpapala ng Ebanghelyo ng Diyos? Ang pagkalooban tayo ng kanyang banal na Espiritu. Dahil ang Espiritong ito, na kapag sumaatin, kapag namatay ang ating katawan lupa, ito magbibigay buhay sa ating katawang mamamatay. At yung Espiritong yon ang haharap sa harapan ng Diyos na makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Kinakailangan niya ay mapa sa atin. Number 3, ano ang tunay na pagpapala ng Ebanghelyo ng Diyos? Binigyan tayo ng pangunawa sa kanyang mga salita. Kayo, naunawaan ba ninyo sinasabi ko? Amen. Kayo nakasusulpong, kayo nakasubaybay ngayon. Naunawaan ba ninyo ang salita ng Diyos? Kung hindi po natin naunawaan ang salita ng Diyos, kinakailangan kayong magtanong. Kinakailangan natin ang salita ng Diyos, napakahalaga. Madali po natin maunawaan ang salita ng Diyos kung ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Sapagkat may sinabi po ang Diyos sa ang kaisipan ni Kristo ay taglay natin kapag ang Espiritu Santo ay sumasa atin. Saan po natin mababasa yan? Tingnan nga po natin doon sa 1 Corinthians chapter 2 sa huling talata. Pakitingin nga po doon. Verse 16. Ganito nasasabi sa kasulatan. Sino nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino makapagpapayo sa Kanya? Ngunit, ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. Kapag ang Espiritu Santo ay sumasa atin, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Nung siya nagkatawang tao at kahit siya ay nasa langit na ngayon, dala natin siya. Kaya naunawaan natin ang salita ng Diyos dahil sa Kanyang Espiritu Santo. Hindi ka magtatagal na sumubaybay dyan, manood dyan, makinig dyan, kung hindi sumasa yung Espiritu Santo. Kasi yung Espiritu Santo, yan ang pagkain. Mga kapatid ko, ang salita ng Diyos, ang pagkain ng Espiritu na nasa atin. Kaya kung mapapansin mo, kapag hindi ka nakakakinig sa salita ng Diyos, hindi ka nakakapanalangin, hindi ka nakapagbabasa ng Kanyang salita, nanghihina ka. Wala ka sa kondisyon lagi ang iyong pananampalataya. Ang sabi doon, ano ang tunay na pagpapala ng Ebanghelyo ng Diyos? Binibigyan tayo ng pangunawa sa Kanyang salita. Ika-4, ano ang tunay na pagpapala ng Ebanghelyo ng Diyos? Nagkakaroon tayo ng totoong peace of mind na galing sa Diyos. Kapayapaang galing sa Diyos. Kahit ano yung nangyayari sa ating paligid, hindi ka nababahala. Kahit may COVID sa kapitbahay mo, kahit may COVID sa ating paligid, hindi ka nababahala, bagamat nag-iingat ka. Mayroon kang kapayapaan. Sabi mo nga, kapayapaan. Kapayapaan. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung may kapayapaan. Ayan. Diba? Philippians chapter 4 verse 9. Ano pa sabi doon? Yung magkaroon ka ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, isang napakalaking biyaya ng Diyos yan sa ating buhay. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Yan. Para magkaroon tayo ng kapayapaan galing sa blessing ng Diyos o sa Ebanghelyo ng Diyos. Ang sabi doon, ito ang dapat natin gawin. Isagawa ninyo ang lahat na inyong natutuhan, tinanggap, narinig. At sabi ni Pablo, kung magkaroon ng kapayapaan.
upang magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan, blessing ng Diyos na galing sa Kanya. Ang sabi doon, kinakailangan isagawa natin. Sabi mo isagawa. Isagawa. Ang ating Ang ating napakinggan napakinggan. o narinig. Narinig. Ha? Napakaliwanag yan, oh. Isagawa ninyo ang lahat na inyong natutuhan, tinanggap, narinig, nakita sa akin, sabi ni Pablo, kung magkagayusasan yung Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Alam po ninyo, ang kapayapaan hindi po nabibili ng pera. Maraming mayayaman na walang kapayapaan. Akala ba natin kapag kahit tayo tumama ng milyon sa luto, may kapayapaan ka sa buhay? Wala. Wala. Kaya, Ngayon nakakalakad ka sa kalye mag-isa. Kapag naging milyonaryo ka, takot ka. Andyan yung takot. Sisindakin ka ng takot o baka ito'y hold upin, patayin. Kunin yung iyong tinamaan sa loob. Akala mo ba kapag ka ito'y mayaman, ha? Sagana sa lahat ng bagay, meron kang tinatawag na peace of mind? Wala. Kaya minsan, maigi pa kayong mga simple lang ang buhay. Pag lumapat ang likod sa higaan, tulog agad. Samantalang yung mayaman, hindi dalawin ang antok. Nag-aalala na baka sinakawat. Hindi po masama yan na ikaw yumaman. Pero napakagaling. Kahit na ikaw ay hindi mayaman, meron kang kapayapaan na galing sa Diyos. Amen? Kapayapaan. Sabi mo, kapayapaan. Kapayapaan. Magagamit natin yan sa lahat ng pagkakataon. Napakainam na ikaw ay may kapayapaan. Hindi ka, ang tawag dito, hindi ka nagpapanik ano man ang nangyayari sa ating paligid. Nakakatulog ka ng mahimbing, nakakalakad ka ng, simple lang dyan sa kalye. Iyan ang pagpapalang galing sa Diyos. Alam po ninyo, ang Diyos ay, ang sabi doon ay, hindi po siya nangako sa kanyang mga hinirang, sa kanyang bahay ng panghabang buhay na kalusugan. Marami po sa Biblia na mababasa ako, kaya nagbabasa ng Biblia, naglingkod sa Diyos sa may mga karamdaman. Si Pablo, si Ezekias, kilala si Ezekias, doon sa aklat ng Isaiah 38, verse 1 hanggang 6, siya po ay hari, mga kapatid. At siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Subalit dumating ang Panginoon ay sinugo niya si Isaias upang bigyan ng babala na malapit na siyang mamatay. Basahin nga po natin yan. Isaiah 38 verse 1 hanggang 6. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli si Yahweh kay Isaias. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh, ng Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya na 15 taon ka pa mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Tingnan po ninyo mga kapatid. Binigyan sa na-extension ng Diyos. At alam po ninyo ang naging tuntungan niya, yung mabubuting ginawa niya sa harapan ng Diyos. Hindi po sa sinusumbatan niya sa mabubuting gawa ang Diyos, kundi meron po siya sinabi sa Diyos na ang kanyang ginawa para sa Diyos. Ang lakas ang loob ng taong ito na sabihin niyo sapagkat ginawa niya.
Kaya naman tinugon siya ng Diyos sa kanyang prayer request. Nasabi doon, ang sabi niya doon ay, ano sabi niya? O Yahweh, alam mo kung paano ako nabuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Ang sabi po ng Biblia, pagkatapos na nangis siya ng malakas, nagsalita uli si Yahweh kay Isaias. Si Isaias po ay propeta ng Diyos. Wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias, ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos sa iyong ninunong si David, na nakita ko ang iyong pagluha at tarinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taong pang mabubuhay. Tingnan po ninyo. Bagamat si Ezekias po ay naglingkod ng tapat sa Diyos, may mga mabuting ginawa siya para sa Diyos. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Pero nung nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, humingi pa siya sa Diyos. Nahabaan pa. At binigay naman sa kanya yung 15 years na extension ng kanyang buhay. Diba? Kaya kung mapapansin natin, tayo po ay katawan lupa. Kaya hindi habang panahon na ikaw ay malakas, masigasig. Hindi habang panahon na ikaw ay nananagana sa iyong kalusugan. Kundi dapat yung panahon na ang ating katawan lupa ay gugupo ng iba't ibang karamdaman. Sapagkat tayo physical. Nasa physical tayo. Kaya ang Diyos ay hindi po nangako sa kanyang bayan, sa kanyang mga hinimang na panghabang panahon na kalusugan. Hindi po. At hindi din po siya nangako ng kayamanang panghabang panahon ng material. Lahat po ay nawawala. Maaaring mayaman ka ngayon. Maaaring mahirap ka ngayon. Maaaring isang araw pagpalain ka. O maaaring isang araw, kung mayaman ka, maaaring mawala ang kayamanan sa lupa. Kaya sabi doon, kahit po si Moises, mga kapatid, hindi po siya nakapasok sa lupang pangako. Mga kapatid ko, hindi po siya nagtagumpay makapasok doon sa lupang pangako na sagana sa lahat ng bagay. Hindi po siya nagtagumpay dahil sa kanilang hindi pananalig at paniniwala sa Diyos. Ganun pa man, kahit hindi po siya nakapasok sa lupang pangako, yung po ay physical na bagay lamang. Subalit ako'y nakatitiyak naman, doon sa lupang pangako sa langit, nakapasok ang lingkod ng Diyos sa ito. Iba po yung lupang pangako doon sa Israel ng panahon yun. At iba yung pangako doon sa langit. Tandaan po natin yan. Hindi po siya nagtagumpay. Pag binasa po natin yung aklat ng Bilang, chapter 20, verse 12. Lahat ng bagay panandalian lang. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipinakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayan. Baka minsan kulang ang ating pananampalataya sa Diyos. Ating pong pakaisiping mabuti. Kaya hindi po nakapasok si Moises noong panahon yun dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pagsuway ng kanyang mga kasama. Kaya hindi po, ang Diyos ay hindi po nangako ng panghabang panahong biyaya dito sa lupa. Panghabang panahon tagumpay mo. Minsan, madalas, kabaliktaran, halos kabiguan. Diba? Pag binasa mo yung Biblia, yung mga naglingkod doon, talaga namang kawawa. Pero sa bandang huli, ang nakamit nilang biyaya, hindi po sa lupa, kundi sa langit. Ito yung dapat natin pakamitiin. Lahat ng bagay, panandalian lamang. Kabangyaan, o kayamanan, kasikatan, lahat ng mga ang sabi po doon sa ating pinag-aaralan,
Ang sabi doon, nangako ang Diyos na ibubuhos niya ang mga pagpapala sa kanyang bayan. Ang mga pagpapala ay maaaring maging material, subalit ang kanyang pangunahing mga pagpapala espiritual. Ha? Ang pangunahing pagpapala ng Diyos ay espiritual. Tandaan po natin yan. Ha? Ang sabi doon, ang Diyos ay hindi nangako sa kanyang bayan ng walang hanggang kalusugan, kayamanan o tagumpay. Sa katotohanan, sa katunayan, ang mga banal sa matandang tipan ay malimit dumanas ang kabaliktaran nito. At ang bagong tipan ay naglalaman ng maraming babala ng paghihirap ng mga tagasunod ni Kristo. Naranasan natin ang kakaibang kapayapaan at kagalakan sa araw-araw ng ating buhay kahit papaligiran tayo ng mga pagsubok at paghihirap. Sa dakong huli ay tatanggapin natin ang walang hanggang pagpapala ng Diyos na nakalaan para sa atin. Ito ay ang mga pagpapalang kaugnay ng buhay sa bayan Diyos na may ganap na pag-ibig at katarungan. Kaya yung ating mga tiis ngayon, panandalian lamang yan. Ha? Saglit lamang yan. Ha? Kapag binasa mo yung ito, yung sabi dito ni Pablo, ha? Ang sabi yun, sa New Testament ay maraming babala ng paghihirap at pagtitiis. Pag binasa mo yung Acts chapter 14 verse 22, ano po sabi ni Pablo sa mananampalataya noon? At sinasabi sa atin ngayon, magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian. yan, ng maraming kapighatian bago makapasok saan? Sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos. Kaya pa ba? Yan ang tanong. Sagot, kaya pa ba? Kaya pa. Palagpakan ng malakas ang Diyos. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Pag binasa mo yung Roma, chapter 8, verse 22 and 23, ano ang sabi doon ni Pablo sa mga taga-Roma? Roma. Hindi lamang sila. Yan. Tayo mang tumanggap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kalooban ng Diyos ay napapahimutok. Samantalang, hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Pag binasa mo yung 22 sa 22 muna tayo ng Roma chapter 8 verse 22, alam natin na hanggang ngayon, ang sanlikha ay dumaraing sa paghihirap. Ha? Hindi lamang sila. Ang tinutukoy ni Pablo dito, hindi lamang yung mga taong tumanggap ng kanyang banal na Espiritu na galing sa Diyos. Tayo mang tumanggap na Espiritu bilang unang kaloob. Ayan, unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating katawan. Lahat ng tao. Isipin mo na lang na lahat ng tao nakakaranas. Ang napakaganda lamang to, kapag kasama mo ang Diyos, habang nararanasan mo mga bagay niyan, naiintindihan mo, nabahagi yan. Para mapinis, o para makinis, para maging matatag ang ating pananampalataya. Ang sabi po ng Bible, ang ginto na ang ginto ay dinadalisay sa apoy upang malaman kung talagang ginto. Ganon din naman, higit sa ginto, ang ating pananampalataya ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang tapat. Diba? Pag binasa natin yung 18 sa taas, sa ganang akin, ang sabi ni Pablo, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa yahag na kaluwalhati ang sasaat. 18. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa yahayag na kaluwalhati ang sasaatin. And last,
First, 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Ano po ang sabi ni Pablo? Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay nagbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Napakaganda ng sinasabi ng mga lingkod ng Diyos. Kaya yung ating nararanasan ngayon, panandalian lamang yan. Diba? At ito'y papalitan ng Diyos sa walang hanggang kaluwalhatian. Tandaan po natin, tayo po ay nabubuhay sa grasya ng Diyos. Tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sinumang tao. Mga chapter 2, verse 25. Tandaan po natin, sa panahon ng kahirapan, kung hindi ka ba makakatagal, nangangahulugang, ikaw ay mahina. Wala kang lakas. Tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Tandaan po natin, kung hindi tayo masaya sa ating buhay ngayon, marahil hindi natin kasama ang Diyos sa ating buhay. My brother and sister in Christ, ang tunay na pagpapala ng Diyos, ang tunay na biyaya ng Diyos, ay yung tayo ay magkaroon ng kapayapaan na galing sa Diyos. Tayo patawarin ng Diyos sa ating kasalanan, pagkalooban tayo ng Kanyang banal na Espiritu Santo, biyayaan tayo ng pangunawa sa Kanyang salita. My dear brother and sister in Christ, ito po ang biyaya ng Diyos na ating pong matatawag. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na iyong ibinigay at pinagkaloob sa amin sa mga oras at panahon na ikaw po ay aming nakapanayam, amin ka po napakinggan sa pamagitan ng kapahayagang ito. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na patuloy na sumagana ang aming kaalaman, kabatiran, upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong kalooban. Panginoon, samot dalangin ko din po ang lahat na pong nakasumpong, sila po na sumusubaybay, ay patuloy mong mapagpala ang kanilang buhay, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At pagkalooban mo palagi sila at kami lahat ang iyong kapayapaan habang kami, Panginoon, ay narito sa kalupaan. Panginoon, sa oras pong ito, tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang dahilan, kaya po kami narito sa iyong harapan. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyo. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo na kung wala ka po sa amin ay wala po kaming magagawa. Kaya naman, Panginoon, alay po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pong lakas, ang aming kaunting kabunong ang iyong ipinagkaloob sa amin, ang aming pong panahon. Salamat po ng marami, Panginoon, at sa aming pong buhay, ay lagi ka po namin purihin, ang lagi ka namin sambahin at pasalamatan. O hallelujah. Glory to God.